Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Naging kontrobersyal. Grabe ang reaksyon ng mga DDS. Si Harry Roque nag-react, si Lorraine Badoy nag-react. Siyempre, kontra sila sa sinabi ni Sandro Marcos. Pero, ang latest niyan, si Yussi Claire Castro, ang tagapagsalita ng Malacanang, ang Palace Press Officer, kinumpirma niya sa kanyang press briefing. Tinanong niya daw mismo ang Pangulo kung anong totoo ba yung sinabi ni Sandro Marcos, ang anak ng Pangulo. Ang sabi daw ni PBBM sa kanya, sabi mismo ng tagapagsalita ng palasyo, ang sabi sa kanya, pinalaki niya ng maayos ang kanyang anak, hindi ito magsisinungaling. So, ano yon? Kumbaga, parang sinabi na rin na ano yon, totoo yon, hindi magsisinungaling yan si Sandro. Kaya kumbaga yon ay pagkumpirma na rin mismo yan ng Pangulo na totoo nga yung sinabi ni Sandro Marcos tungkol sa Duterte. Sa mga hindi nakasubaybay niyan, mga kabunyog, mga kababayan, hindi nakasubaybay niyan, tungkol yan sa sinabi ni Sandro Marcos na nung panahon ng kampanya, nung eleksyong 2022, syempre nililigawan, hinihingi nila ni PBBM ang suporta ng administrasyong Duterte. Ay pumunta sila ng Malacanang, pinatawag daw sila magkasama yung mag-ama, si PBBM at saka si Sandro Marcos. Pero hindi naman daw si Duterte ang humarap sa kanila. Tatlong mga matataas na officials ng administrasyon ang humarap sa kanila. At sabi ni Sandro Marcos, marami daw na mga conditions ang binigay sa kanila. Maraming conditions. Ang sabi ni Sandro Marcos, yung mga nakausap nilang tao ni Duterte, sa Malacanang mismo naganap ang pag-uusap, ang kondisyon para suportahan ng administrasyong Duterte si PBBM ay una, ang executive secretary sila ang maglalagay pag nanalo si Marcos. Ang speaker kanila rin. Ang Senate President kanila rin. At ang mga importanteng secretaries ng gabinete kanila rin. Kumbaga medyo matindi, matindi ang mga demands. Matindi yung mga conditions. Kaya nga sabi ni Sandro Marcos, mga kabunyog, sabi ni Sandro Marcos, pag alis daw nila, sabi daw ng kanyang ama, ni PBBM sa kanya, para na rin akong papatayin para na rin sa mga conditions daw na yon, sa mga demands na yon, para na rin siyang papatayin. Yun ang kwento ni Sandro Marcos, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, ang mga DDS, grabe ang reactions diyan. Siyempre galit sila. Galit ang mga DDS kay Sandro Marcos. Kaya yan, mga kabunyog, laman ngayon ng maraming mga post. Galit ang mga DDS. Halimbawa, si Harry Roque. Si Harry Roque, sabi ni Harry Roque, comment ni Harry Roque kay Sandro Marcos. Kwento ng Marcos yan. Siyempre, sila ang bida. Pero common sense, ni hindi manalo si Bangag as VP at natalo pa as senator, tapos Duterte pa talaga ang magmamakaawa sa kanila. Kwento mo kay Pagong yan. So, yan ang reaksyon ni Harry Roque. Kumbaga para sa kanya, kay Harry Roque, hindi totoo yung kwento ni Sandro Marcos. Ang sabi kasi ni Harry Roque, ay hindi nga nanalo si Marcos daw, hindi nanalong Vice President. Hindi pa daw nanalong senador dati nung unang pagtakbo. Tapos, tapos Duterte pa talaga ang magmamakaawa kay Marcos. Kaya sabi ni Roque,
kwentong pagong daw 'yon. Unang-una, hindi naman nagmamakaawa yung Duterte nang kinausap si Marcos, eh. Ito talagang si Harry Roque, 'di ba? Ano ang kwento ba doon ni Sandro Marcos, nagmamakaawa ang Duterte sa Marcos? Hindi, para pang ang Duterte ang mayabang. Ang Duterte ang mayabang. Oh, pinatawag si Marcos, tumatakbong presidente si Marcos, pinatawag sa Malacanang, sabi ni Sandro Marcos, silang mag-ama magkasama doon humarap, hinarap din sila, hindi ni Duterte, yung tatlong matataas na officials ni Duterte. Oh. Pero hindi naman nagmakaawa yung Duterte sa Marcos. Sus naman. Mayabang pa nga yung Duterte. Kaya yung sinasabi ang tono kasi ni Harry Roque, hindi totoo yung sinabi ni Sandro Marcos, kasi bakit naman daw magmamakaawa ang Duterte sa Marcos na sa mga posisyon na yon? Ay samantalang mas mahina daw ang Marcos kaysa Duterte. Kasi talo nga si Marcos sa pagka-vice president noong 2016. So bakit magmamakaawa ang Duterte sa kanya? Hindi naman hindi naman ganoon yung Hindi naman ganoon yung pagkakasabi ni Sandro Marcos. Ang sabi ni Sandro Marcos, kampanya noong 2022, siyempre nililigawan nilang makuha ang suporta ng administrasyon. Kasi ang malinaw naman alam naman natin ang nangyari nung eleksyon 2022. Nung eleksyon 2022, ang gusto talaga ni Digong ang tumakbong presidente si Sara. Ang tumakbong vice president si Bongo. Yun ang gusto ni Digong. Ang gusto ni Digong, hawak pa rin nila ang gobyerno, ang administrasyon pagkatapos niya sa 2022. Kahit nga ang vice president ayaw nilang galing sa iba. Kasi halimbawa si Sara ang presidente, may mangyari kay Sara, dapat yung vice presidente kanila pa rin. Tao pa rin nila, si Bongo yun. Kaya para kay Duterte, si Digong, ang gusto niya talaga, Sara, Bongo. Kaya lang, alam naman natin yon, kahit naman ang mga Duterte, ang mga DDS, tinatanggap nila yan. Na may away kasi noon sa kampo ng Duterte, hindi magkasundo. Si Sara mismo sa si Bongo, hindi yan magkasundo nung panahong presidente si Duterte. Ayaw din ni Sara na maging katandem si Bongo. Ayaw niya rin na maging presidente siya, tapos ang mga nakapaligid niya naman dyan, mga tao ng kanyang ama. Kaya ang ginawa ni Sara, hindi siya pumayag. Hindi pumayag si Sara na tumakbong Pangulo. Kaya nga, nasira yung plano ni Duterte. Ngayon, dahil hindi pumayag si Sara sa plano ni Digong, kinausap ngayon nila Aimee Marcos, kinausap ni Gloria Arroyo, niligawan si Sara na pumayag na lang na tumakbong vice president kay PBBM. Nakumbinsi ngayon si Sara. Pero ang administrasyon, si Duterte, si Digong, hindi pa suportado si PBBM. Ngayon, nung nagkakampanya na, pinag-uusapan na kung i-endorse na ng administrasyon ni Duterte si PBBM. Pinatawag sa Malacanang. Yun ang kwento ni Sandro Marcos. Pumunta naman doon ng silang mag-ama. Siyempre, gusto mong makuha ang endorsement ng Pangulo eh. Gusto mong makuha ang endorsement ng administrasyong Duterte, siyempre pupunta ka sa Malacanang. Naghintay daw sila ng 2 oras. Kaya lang, hindi naman si Duterte ang humarap. 3 matataas na officials ng Malacanang. Hindi niya pinangalanan. Pero ang isa daw doon ay incumbent na official ngayon. So ngayon, ang sabi ni Sandro Marcos, ang ano sa kanila na mag-ama, ang hinihingi ng kausap nila ng mga tao ni Duterte, una, kanila ang executive secretary, silang maglalagay kung manalo si Marcos. Sa kanila rin ang speaker, sa kanila rin ang Senate President. Sabi ko nga, baka ang iniisip nila noon, ang ibabalik uli si Media Aldia bilang executive secretary. Pangalawa, baka ang speaker gusto nila si Gloria. Kasi Arroyo sa Duterte yan. Ang Senate President siguro, baka ang nila, si Cayetano. Yan ang nila dyan. O baka si Aimee Marcos. Kasi at least si Aimee Marcos, rin nila yan, kakampi nila yan. Pero, ang sabi nga ni Sandro Marcos,
Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ang sabi daw ng kanyang tatay, para akong papatayin na dun ah. Para akong papatayin na dun. O ngayon mga kabunyog, nagre-react ang mga DDS ngayon. Siyempre, dinideny nila yan. Hindi daw totoo yan. O, nag-aano na naman, naninira na naman daw si Sandro Marcos. Tinatawag na naman nila itong Charis. Si Harry Roque, ang sabi ni Harry Roque, hindi totoo yan. Kasi bakit magmamakaawa ang Duterte sa Marcos? Samantalang mahina naman si Marcos, natalo nga siyang vice presidente. Oh. Unang-una, hindi nakukuha ni Roque yung kwento ni Sandro Marcos. Hindi naman nagmamakaawa ang Duterte. Nung nag-usap na yon, nasa posisyon ng power ang Duterte. Bakit nasa posisyon ng power? Sila ang nakaupo pa noong nag-usap na yun. Tumatakbo si Marcos bilang Pangulo. So ibig sabihin, ang nagmamakaawa noon, hindi si Duterte. Mali-mali naman ang kuha nito ni Roque. Kumbaga, yung pag-uusap na yon, parang nasa position of strength ang Duterte. Parang sinasabi kay Marcos, susuportahan ka ng administrasyon. Susuportahan ka. Pero, ito ang kapalit. Ganun yung usapan na sinasabi. Hindi makuha ni Roque. Ay, ano ba? Ang sinasabi ni Roque, bakit naman daw magmamakaawa ang Duterte kay Marcos? Samantalang, mahina naman si Marcos. Yun ang sinasabi ni Harry Roque. Pero hindi naman yun ang issue. Ay, ano ba tong mga... Ang issue, gustong kontrolin ng ng Duterte ang administrasyon ni Marcos kung manalo ito. Yan yung ibig sabihin yun ang ibig sabihin ni Sandro doon. Kumbaga mabigat ang gustong kondisyon ng Duterte. Ang kondisyon ng Duterte, pag nanalo ang Marcos, halos sila ang kokontrol ng gobyerno. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.